epekto ng bagyong si Gloria. Nasa Washington, D.C. Wala ba namin pwede iwan? Ito ang sama-sama nating paligid. Saksi! Magandang gabi po, ito ang Balitahang Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Mike Enriquez. Hatid namin ay serbisyong totoo. Ako po si Vicky Morales. Pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay kay Betty Chua si Cicluna. Tindahan ng paputok sa Quezon City, sumabog. Presidential Security Group at mga empleyado na Malacanang binigyan ng aginaldo ni Pangulong Arroyo. Pag-aangkat ng karning baka mula sa Amerika, bawal muna dahil sa mad cow disease. At boy band na F4 dumating na sa Pilipinas para sa kanilang concert bukas. Mga kapuso, nakapuntos na naman po ang mga otoridad sa kampanya kontra kidnapping. Naaresto sa Leyte ang pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay kay Betty Chua Si. Ayon sa pulisya, ang impormasyon ay binigay ng isang residente ang naging susi sa operasyon. Si Rafi Tima ang ating saksi. Siya ang itinuturong triggerman sa Betty C. kidnap murder case. Naaresto si Inocencio Saliente kahapon sa Leyte. Patungo sana siya ng Maynila para daw magsagawa ng surveillance sa mga bagong target. I think he is a prime catch, if I may say so. Matagal ding minanmala ng PNP Intelligence Group ang mga lugar na posibleng pagtaguan ng suspect. Pero isang tip mula sa isang residente ang naging susi sa kanyang pagkakaaresto. Success nga, yung operation nito ay base sa ibinigay na magandang impormasyon ng mga mamamayan ng Tacloban City. Binalabog ng Betty C. kidnap murder case ang Filipino-Chinese community noong Nobyembre. November 18 nang matagpuan ang kanyang bangkay. Nakabalot siya sa kumot at itim na plastic bag. May 2 tama ng bala sa kanyang kanang hita. Ang kanyang sasakyan ay nakita rin ng mga pulis, abandonado at may mga bakas ng dugo sa loob nito. Napabalitang 10 milyong piso ang hinihinging ransom ng mga kidnapper. 2 suspect ang inaresto. Ang ikatlo sumuko sa mga otoridad. Galit at pagkabahalang ipinakita ng Filipino-Chinese community sa pagdukot kay Betty. Sa mga sumunod na linggo, napilitan si Pangulong Arroyo na ipatupad uli ang parusang bitay. Ako si Rafi Tima, ang inyong naging saksi. Nabulabog kanina ang ilang residente ng lungsod ng Quezon nang sumabog ang isang tindahan ng paputok sa May Visayas Avenue. Mabuti na lamang at walang nasaktan. Si Cara David ang ating saksi. Malakas na pagsabog, mga basag na bintana at sunog na paputok. Ito ang sumalubong sa Pasko ng mga taga Visayas Avenue, Quezon City matapos sumabog kaninang umaga ang isang tindahan ng paputok. Sa lakas ng pagsabog, umabot hanggang kabilang kalye ang mga nagliliparang kwitis. Nabasag pati bintana ng ilang mga establishmento sa tapat nito. Hindi pa matukoy ang sanhi ng aksidente pero ayon sa mga taga rito, isang lalaki raw ang nakita nilang naninigarilyo sa tapat ng tindahan bago maganap ang pagsabog. Sinundan kong ganyan. Pero hindi ko masyado na yung kanong mama dahil parang baliwala naman sa akin. Eh mamaya may pumutok na. Aabot sa 20,000 pesos ang halaga ng mga paputok na nadisgrasya. Mahigit 100 kwitis, lusis at mga paputok ang sabay-sabay na sumabog kanina. Mabuti na lamang at dahil sa mabilis na pagtutulungan ng mga residente, walang nasugatan at walang ibang bahay na nadamay. Mismong mga residente ang pumatay sa apoy bago pa dumating ang mga bumbero. Binasag ko yung firebox namin, kinuha ko yung fire hose. Katulong ko yung maintenance namin. Pero hindi ba po kayo bumbero? Hindi, kasi safety first. Nangako naman ang may-ari ng mga paputok na sasagutin niya ang anumang pinsalang idinulot ito sa kanilang mga kapitbahay. Iimbestigahan naman ng Quezon City Fire Department kung may sapat bang permit ang may-ari para magbenta ng paputok sa isang residential area. May permit po ba kayo para magbenta ng mga firecrackers? Si Mrs. lang nakakaalam yan, pero may permit yan. May permit yan? Daw, ha? Bagamat isang linggo pa bago magbagong taon, umabot na ng 9 ang mga naging biktima ng paputok ayon sa talaan ng Oplan Iwas Paputok. Ako po si Cara David, ang inyong naging saksi. At ngayong araw ng Pasko, patok na pasyalan ang Intramuros at Luneta sa lungsod ng Maynila. Bakit naman kaya? Alamin natin sa ulat ni Joseph Borong, ang ating saksi. Tanghali pa lamang dagsana ang mga tao sa Intramuros. Kahit tanghaling tapat, tuloy ang lakad. Ang mag-asawang sinamang Binsing at Binyang lumuwas pa galing Iloilo. Picture dito, pasyal doon ang kanilang trip. Ngayon naman.
Masaya mga ikot-ikot dito. Kasi hindi naman namin makikita doon sa probinsya eh. Hindi lang kami makakita. Dito lang. Ang luneta hit din sa mga pamilya. Si Aling Marilupanya bit-bit ang buong pamilya galing Bulacan. Dito sa luneta nagtanghalian, pinagsaluhan nila fried chicken at spaghetti. Pero mukhang magdamagan ang pasyalan ngayong Pasko. Tianggirian, sightseeing doon, magkalipa. No, this kind of fiestas, but of course it's different. Paskong Pinoy nga naman talagang espesyal, lalo na at kasama mo mga mahal sa buhay. Tulad ni Lola, Merry Christmas! Merry Christmas! at ang buong pamilya. Merry Christmas, Kapuso! Ako po si Joseph Morong, ang inyong naging saksi. Ngayong Pasko, mga opisyal ng PNP at mga mascot nila naglibot sa kamay nilaan. Pope John Paul II, binati tayo ng maligayang Pasko sa wikang Pilipino. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Puspusan na po ang pag-iinspeksyon ng pulisya sa mga matataong lugar sa Metro Manila. Gusto kasi nilang makatiyak na hindi na po mauulit ang tinaguriang Rizal Day bombing na naganap noong buwan ng Disyembre ng taong 2000. Si Ruth Cabal ang ating saksi. Ngayong Pasko, itong mga police mascot na ito ang naglibot sa kamay nilaan para magbigay ng saya sa mga kabataan. Sa Fiesta Carnival nga sa Cubao, sinayawan pa ng mga mascot ang mga bata. At nagpicture taking pa. Pero syempre kasama ring naglibot ng mga mascot ang mga tauhan ng PNP NCRPO para tiyaking mahigpit ang seguridad para sa kaligtasan ng mga namamasyal. Dito halimbawa sa Araneta Center, bukod sa halos 50 tauhan ng PNP, Marines at pribadong security guard, nagtalaga rin ng isang mobile police station. Napakaganda ho as far as crime situation. Greatly reduce po ang crime natin. Lalo ngayon, marami tayong nabalita na hindi maganda. Nakakaroon doon tayo ng kakaligtasan pag maraming pulis. Tuloy pa rin naman ang mga checkpoints sa iba't ibang entry at exit points sa Maynila. Regular din ang pag-iinspeksyon ng pulisya sa iba pang mataong lugar tulad ng mga terminal ng bus at LRT stations. Lahat umaasang hindi na mauulit ang December 30 bombing gaya noong taong 2000. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong naging saksi. Naaresto po ng pulisya ang 3 sa 6 na miyembro ng tinaguriang Butas Pader Gang sa May Retiro sa lungsod ng Maynila. Huling-huli sa akto sina Joel Padayaw, Romeo Almasan at Romeo Batayan na binubutas ang pader na patungo sa mismong kaha ng Tambunting Pawn Shop. Inupahan ng mga sospek ang katabing apartment ng bahay Sanglaan noong Pang-Lunes. Mula noon ay unti na nilang binutas ang sementong dingding. May hinala ang pulisya na ang grupong ito ang responsable rin sa nakawan sa iba pang sanglaan sa Metro Manila. Ang modus operandi mga ito, uupa sila sa pinakamalapit na apartment, yung nakadikit na pawn shop. Tapos, isusurvey nila yon kung paano nila papasukin. 7 pang pasahero ng lumubog na motor launch Piari ang nailigtas. Ang unang 4 ay natagpuan sa Sibugao Island sa Bangay Group of Islands sa Palawan. Sa Bangkalan Island naman nakita ang 3 iba pa. Sa ngayon, 32 pasahero ng ML Piari ang nasa gitna. 1 pasahero ang patay. Kinukumpirma pa ng Philippine Navy kung nailigtas nga ng Malaysian Navy ang may 28 pang pasahero. Kapayapaan uli ang panawagan ni Pope John Paul II ngayong Kapaskuhan. Panahon na raw para matapos na ang mga karahasan. Si Cheryl Yao ang ating saksi. Bunsod ng banta ng karahasan, kakaunti lamang ang nanood ng taunang prosesyon sa Bethlehem kung saan isinilang si Jesus. Sa Church of the Nativity, bakante pa rin ang upuan ni Palestinian President Yasser Arafat. Pinagbawalan uli siya ng Israel na makabisita dahil sa kabiguang mapahinto ang mga suicide attack. Sa Baghdad, Iraq, niyanig ng isang pagsabog ang paligid ng Sheraton Hotel kung saan maraming dayuhan ang nananatili. Walang nasaktan dito. Mapayapa naman ang pagdiriwang ng Pasko sa ibang bahagi ng Iraq. Sa bayan ng Bakuba, nagkaroon ng kainan at kantahan ng mga Christmas carol ng mga sundalo. Sa Paris
Paris, France. 3 biyaheng Amerika ng Air France ang kanselado. Kailingan daw ito ng US Embassy sa Paris. Pagkabahala sa seguridad ang kanilang dahilan. Dahil sa kaguluhan at karahasan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kapayapaan pa rin ang naging mensahe sa Pasko ni Pope John Paul II. Siya mismo ang nagmisa sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Tulad ng dati, iba't ibang lengguwahe ang ginamit ng Santo Papa sa pagbati ng maligayang Pasko. Filipino. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Para sa saksi, Cheryl Yao, nag-uulat. Karneng baka mula sa Amerika, bawal muna sa Pilipinas dahil sa mad cow disease. Malacanang namigay ng aginaldo sa mga miyembro ng Presidential Security Group at mga empleyado nito. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Sari-saring politiko ang dumalo sa kaarawan ni House Speaker Jose De Venecia Jr. Inihag pa rito ni De Venecia na sina Senador Noli De Castro at Robert Barbers na lamang ang pinagpipilian ni Pangulong Arroyo na makatambal sa pagka-vice-presidente sa susunod na eleksyon. Pero llamado si Noli. Nagkita rin at nagbatian sina Pangulong Arroyo at Opposition Senator Edgardo Angara. Bagyong Zigzag nagbabanta sa Samar at Bicol. Namataan ng bagyo sa layong 870 kilometro sa silangan ng Virac, Catanduanes. 55 kilometro kada oras ang taglay na lakas nito. Lumutang na naman ang pangamba kaugnay ng mad cow disease. Kumpirmado na kasing isang baka ang dinapuan ng mad cow disease sa Amerika. Kaya naman ipinagbawal na muna ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng karneng baka mula sa Amerika. Tiniyak naman ang pamahalaan na walang dapat ikabahala ang mga tao tungkol dito. Mahigpit naman daw kasing binabantayan ang lahat na dumarating na imported beef. Kapag mayroong mga ganitong mga emergency situation, Department of Agriculture, immediately i-hold yung any issuance of veterinary quarantine clearance to import meat from affected country. Hindi tutulong ang Malacanang sa pagkuha ni dating Pangulong Joseph Estrada ng US visa. Desisyon na raw ng US Embassy kung papayagan nilang makapasok sa Amerika si Erap para maipagamot ang sakit nito sa tuhod at spinal column. Sa panig naman ng abogado ni Erap, hindi naman nila inaasahan na tutulungan sila ng gobyerno. They're not asking any help from Malacanang, so we cannot expect naman them to help us. The lawyers of the former president will have to go through the process and probably even cite the decision of the Sandigan Bayan allowing the visit as a justification. Masaya po kanina ang mga nagtatrabaho sa Malacanang sa aginaldo at pagkain na ipinagkaloob sa kanila ni Pangulong Arroyo. Pero yung po mismong nagpabigay ng mga regalo, nagkulong sa loob ng palasyo. Si Tina Panganiban Perez ang ating saksi. Nagkagulo ang mga PSG sa Malacanang kanina. Takbo ka na! Pero hindi pala problemang pangseguridad ang dahilan. Nag-uunahan lang sila sa 500 pisong pamasko sa kanila ni Pangulong Arroyo. Isang hagad pa nga ang naipit sa gate sa pagmamadali. Pero hindi ang Pangulo ang nag-abot ng pera sa kanila, kundi isang sekretarya ng Pangulo. Magtatanghali naman ang pumilang ilang empleyado ng Malacanang sa labas ng Kalayaan Hall. Ang pamasko sa kanila, isang supot na may lamang fried chicken, juice at 5 pirasong mansanas. Pinadeliver pa sa 2 fast food chain ng mga pananghali ang manok. Isa pa sa Christmas wish ng mga empleyado ay ang makita si Pangulong Arroyo ngayong Pasko. Ngayon lang kasi ito nagdiwang sa Malacanang. Kadalasan sa La Vista sa Quezon City nagpapasko ang first family pero pinapagawa raw ang bahay ngayon doon. Kaya lang, bigo pa rin ang mga empleyado. Nagkulong kasi ang Pangulo sa palasyo buong maghapon. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong naging saksi. Effort dumating na kompleto para sa kanilang concert bukas. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Sa pagbubukas ng Metro Manila Film Festival, mga fantasy movie ang talagang pinilahan. Habang nabulabog naman ang airport kanina dahil dumating ang 4 na miyembro ng F4. Si Lars Santiago ang ating saksi. Dahil
Pasko, maraming pwedeng pagkalibangan. Nariyan ang malalaking pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Katulad ng inaasahan, humataw ng husto ang mga pelikulang pambata. Captain Barbell! Fantastic Man. Ganda. Maganda po kasi. Captain Barbell kami! Pang-rebelya kami! Yay! Walang hinto ang dating ng mga manonood. Naglagay na nga ng temporary booth para sa mga manonood ng Captain Barbell at Fantastic Man. Bukod sa dalawang nabanggit na pelikula, pinilahan din ang Manupo 2 at Malikmata. Hindi naman nagpahuli ang Pilipinas, Crying Ladies at Homecoming. May pamasko rin ang F4 sa kanilang mga tagahanga. Kumpleto na silang mapapanood sa isang concert bukas sa Ultra Covered Court. Kaninang alas 11:30 ay dumating na ang 4 na Chinovela Idol. Katulad ng dati, pinagkaguluhan pa rin ang kanilang mga tagahanga, sina Jerry Yan, Ken Zhu, Vic Zhu at Vanessa Wu. Mula sa airport ay tumuloy sila sa kanilang hotel para mananghalian at magpahinga. Pagkatapos, dumiretso na sila sa Ultra para sa kanilang rehearsal. Bukas, alas 4 pa lamang ay bubuksan na ang Ultra para sa mga manonood. Alas 7 ang simula ng concert. Ako si Lars Santiago, ang inyong naging saksi. Mga kapuso, maligaya pong Pasko sa inyong lahat. Naway ang kapayapaan at kasiyahan ating nadarama sa araw ng Kapaskuhan at kapanahakan po ni Jesus ay madala natin sa mahabang panahon. Sa pangarap po ng mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. At ako po ang inyong kapuso, Vicky Morales, kasamang naghahatid ng serbisyong totoo. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Hanggang bukas na po muli, pagitan po ng alas 10:30 at alas 11, dito pa rin sa GMA, ang sama-sama nating pagiging saksi!